Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingikil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa tradisyonal na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain ng resolusyon si Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikitang magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.